Speaking of betrayal, napakatindi nitong nakita po nating balita galing sa News 5. Biruin nyo iniimbestigahan mga kababayan ng Philippine National Police PNP kung ito daw po mga pulis Pasay, umano ang nag-escort kay Senator Bato de la Rosa palabas daw po ng Senado. Kasi may mga lumalabas kasi na balita mga kababayan na yung pagtakas ni Senator Bato, may nag-escort na pulis papalabas mga kababayan. Ibig sabihin, dapat hinuhuli, ang ginawa, pinatakas, na-escort pa. Kung may katotohanan man po ito, talagang pagtataksil po ito sa tiwala ng mamamayang Pilipino. Anyway, ito, play po natin. Iniimbestigahan ng PNP ang alegasyong mga pulis Pasay ang nag-escort kay Senator Bato de la Rosa palabas ng Senado. At live mula sa TV5 Media Center nangunguna sa balita si mobile journalist Alexis Ebue. Alexis, ano ang basehan ng alegasyon laban sa Pasay Police? Eto. Ses, nakunan nga ng media ang paglabas ng ilang sasakyan sa Senado Huwebes nitoong nakarang linggo. Sa video, kita na may puting van na lumabas mula dito sa basement ng Senate Building. Nako. At kasunod din ito ang puting van na may tatak na Pasay Police Station. Pero paglinaw lang, Ses, hindi naman sigurado kung si Senator Bato de la Rosa ang laman ng mga sasakyang ito. Pero nakunan yung video around 2:30 a.m. At ito yung mga oras na sinasabi ding yung lumabas si Senator Bato de la Rosa sa lugar na yon. Ayon naman kay PNP Chief Nartates, ang sakay daw ng puting vehicle na yon ay ang hepe ng Southern Police District o SPD, pero hindi naman niya daw to ineskortan. Sa isang pahayag, pinag-utos ni Nartates na busisiin itong mga kopya na... Hindi, sana talaga mga kababayan, imbestigahan yan kasi unfair naman sa mamamayang Pilipino eh. Diba, kita nyo kung ano-ano ang sinasabi ng taong bayan, na baka tinulungan, kaya nakatakas, may mga ganitong galawan, kaya pinatakas si Senator Bato. Ngayon, kung yung ating mga kapulisan ay magiging kabahagi pa niyan, paano pa magtitiwala ang taong bayan? Ng CCTV, diba? Ang mga logbooks at maging ang mga radio dispatch para maging bahagi din ng kanilang investigasyon. Wala rin daw siyang utos sa mga pulis na bantayan nga at gawang eskortan itong si Senador. At pagtitiyak ng PNP chief na mananagot daw kung sino man ang tao sa likod ng pagtakas ni Senador Bato. Ay dapat lang. Alexis, ano naman ang update? Kasi mga kababayan, kung kay General Torre yan, hindi ari yan. Di po ba? Kung si General Torre ang PNP chief, hindi po pwede ang ganyan. Talagang iimbestigahan at iimbestigahan agad yan. At kung may pagkakamali talaga mga kababayan na ginawa dyan, na iniskortan pa yung pugante, saglit na arestuhin, talagang kung kay General Torre yan may karampatang parusa po agad yan. Ano po, walang pakundangan na parusa. Anyway, tuloy pa natin. Doon sa inarestong suspect, yung kaisa-isang suspect na inaresto sa barilan sa Senado. Ses, kinumpirma nga ng Southern District Police o SPD na nagpositibo itong si Mel Oragon sa paraffin test. Nakitaan siya ng nitrate particles kung saan karaniwang nakikita kapag nagpaputok ka ng barel. Kung babalikan natin, Ses, si Mel Oragon ang nagsilbing driver ng mga NBI agent sa Senado. Nahuli siya o naaresto siya matapos pabalikin, utusan siya na kunin yung mga gamit na naiwan. Nahulihan siya ng mga bala at ng mga magazine pero walang barel. Nilinaw naman ng SPD na bagamat positibo nga ito sa paraffin test, hindi pa rin daw masasabi na nagpaputok nga ito. Tama. Narito ang pahayag mula. Kasi baka mamaya yung nagpaputok mga kababayan ng armas, kalapit lang niya. Malapit na malapit sa kanya. Di po ba? Tapos yung pulbura mga kababayan, alam nyo naman pagka nagpaputok, di ba kalat yung pulbura niyan? Yung usok niyan mga kababayan, baka yun yung nakita sa kanya. Sa SPD. Hindi pa ito ang final basis po para magbigay ng konklusyon. Patuloy pong sinusuri ang lahat ng available na ebidensya gaya po ng CCTV footage, yung testimonies ng ating mga witness at iba pa po. Sabi nga ni Romy Diaz, puro mga dada, mananagot daw. Kaya nga di ba? Alam nyo mga kababayan, sabi ko nga kung kay General Torre yan, baka alam nyo na. Forensic findings po. Yes, tama, talsik ng gunpowder. Yun, pagkakalapit mo yung nagpaputok mga kababayan, may tendency talaga na mag-positive ka dyan.
Samantala, Ses, nakapagpiyansa na nga itong si Mel Oragon sa ilang mga reklamo sa kanya tulad ng direct assault na nagkakahalagang 36,000 at ang paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na nagkakahalagang 80,000. Pero wala pang update kung nagpiyansa na siya sa iba pang sinampang reklamo sa kanyang 5. At ayun, dinala si Oragon sa NBI mula sa Pasay Police Station. Yan muna ang latest, balik sa'yo. Alam niyo mga kababayan kung talagang ito tinulungan ng mga pulis para makalabas, tinulungan ng mga Pasay Police, unfair po talaga yan dahil kung normal na mga kababayang Pilipino po natin yan, walang ganyang klase ng treatment. 'Di ba? Aresto agad. Pag pinaaresto ka, aresto agad. Wala nang ganyan-ganyan pa. Kaya nga kung titingnan po natin kung yan talaga ay halimbawa lalabas sa investigasyon na talagang iniskortan palabas ng Senado, kumbaga naging kasabwat pa sila para patakasin yung pugante, hindi po maganda yan para sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga, alam naman po natin pare-parehas na mga kababayang Pilipino po natin talagang hindi pa ganun kasulido ang tiwala sa PNP. At ngayon kung lalabas po talaga na may ganyan, mas lalang mawawala ang tiwala ng mga kababayan natin sa PNP mga kababayan. Dahil nga kung titingnan nyo, di ba maliwanag nga na sinasabi mga kababayan ng Solicitor General, iginigit nga sa Korte Suprema na ito pong si Senator Bato de la Rosa, puganti na po ito at dapat na po itong isuko sa batas mga kababayan para managot. So ngayon ito, pakinggan po natin. Iginiit ng Solicitor General sa Korte Suprema na isang pugante si Senator Bato de la Rosa na dapat arestuhin. At live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang mga argumentong inilatag ng SOLGEN sa Korte Suprema? Says iginiit ng Office of the Solicitor General o OSG na walang sapat na legal na basehan para pagbigyan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ng OSG, maaaring ipatupad ang ICC warrant kay de la Rosa sa pamamagitan ng Executive Department. Alinsunod yan sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes. Ito yung mga kababayan Etong 9851 yan yung iniiwasan ni Torion kanina doon sa interview. 'Di ba ang iginigit niya mga kababayan yung Bill of Rights. Pero kung pag-uusapan po kasi itong 9851, kung tutuusin hindi na po kailangan ng local court diyan. Dapat po talaga kapag may isang Pilipino na iniimbestigahan sa ibang bansa mga kababayan, dapat po talagang isuko ng Philippine Authority sa ibang bansa yung Pinoy na yon para doon politisen. Kasi nga, doon siya iniimbestigahan mga kababayan at doon siya may kaso. So ngayon, dapat po talagang isuko yan. Hindi na kailangan ng local court. Ngayon, kung titingnan nyo, di ba sa interview ni Torion, pilit niyang iniiwasan etong 9851 na yan. Kasi nga, pag yan ang pinag-usapan, talagang no choice kung hindi dalhin talaga sa ibang bansa si Bato at isuko doon. Against international humanitarian law, genocide and other crimes against humanity. Sa Section 17 ng naturang batas, pinapayagan ang mga otoridad na isuko ang isang akusado sa isang international court kung may gumugulong ng investigasyon dito. Hindi rin daw kailangan na... Sa tingin niyo mga kababayan, doon ba sa ICC may gumugulong na bang investigasyon o wala pa? Siyempre meron na. Kaya nga naandudo na po si dating Pangulong Duterte mga kababayan at iniimbestigahan na siya. 'Di ba? Nasa sa korte na siya ng International Criminal Court. So ano ibig sabihin? Siyempre dapat nang isuko etong si Senator Bato de la Rosa at dapat yung kanyang kampo wala nang paligoy-ligoy pa. O wala nang pasakali pa. Dapat sundin nila kung ano yung sinasabi ng batas. Pero syempre, nauunawaan din natin si Torion kasi syempre trabaho niya na ipagtanggol etong si Bato de la Rosa. Ang hiwalay na warrant of arrest mula sa lokal na korte para arestuhin ang senador. Gayun pa ng OSG, hindi pwedeng gamitin ang parliamentary immunity gaya ng protective custody ng Senado bilang panangga sa pananagutan. Ayon pa sa OSG, hindi dapat makinabang sa anumang judicial relief
o tulong mula sa hukuman si De La Rosa dahil isa siyang pugante. Tama. Huli, hinaling ng OSG na tuluyang ibasura ang mosyon ng senador na pigilan ang pag-aresto ng ICC sa kanya. Kung babalikan natin, Ses, bagong magkagulo sa Senado ay iniutos ng Korte Suprema sa OSG at sa kampo ni De La Rosa na magsumite ng komento tungkol nga dito sa TRO petition. Ses? Samantala, Camille, nakapagsumiti na rin ba ng komento sa Korte Suprema ang kampo naman ni Senator Bato? Sa ngayon, wala pa tayong kumpirmasyon mula sa Korte Suprema kung nakapagsumite na nga itong kampo ni Senator Bato bilang reply o sagot doon sa naging komento ng OSG. Pero sa panayam kanina sa Good Morning Kapatid, iginiititoryo na hindi maituturing na pugante ang kanyang kliyente. Ganyan din ang pananaw ng isa pa niyang abogado na si Attorney Jimmy Bondoc. Narito. Sa bagay, ano ba naman ang aasahan nyo dito sa mga abogado ni Bato de la Rosa, katulad nitong si Jimmy Bondoc at nitong si Torion? 'Di ba? Bakit natin nasabing walang maaasahan sa mga 'yan? Di ba fake news peddler itong si Jimmy Bondoc? Bakit natin sinabing fake news peddler? 'Di ba sinabi niya hindi makakakuha ng sapat na boto sa Kamara itong impeachment ni Sara Duterte? Nasa na ba ngayon yung impeachment? 'Di ba nasa Senado na? Tapos yung pinakamatindi pa dito, iniiwasan ni Torion, mga kababayan, na pag-usapan yung Republic Act 9851. Na kung saan ang meaning nun, sa madalit salita, kapag yung isang Pilipino ay may gumugulong na kaso sa international law, dapat nang isuko ng Philippine Authority. Wala nang tanungan pa. Dapat isuko, mga kababayan. O ngayon, ano ang aasahan ng kampo ni Bato dyan? Siyempre wala. Ang kanilang mga pahayag. Ayaw nilang idaan sa korte. Bakit? Bakit nila gustong short circuit yung korte? Dahil mas mabilis. Yan ang hinahanap nila, yung bilis. Wag po tayong madadapa sa bilis. O bakit hindi mo, Jimmy Bondoc, questionin yung Republic Act 9851? O bakit hindi mo questionin? Di ba abogado ka? O bakit hindi mo questionin yun? O kaya bakit hindi mo basahin at pag-aralan mo? Para kahit papaano naman may idea ka ng konti. Idaan nila ito sa ating local courts. Respetuhin natin yung karapatang pangtao ni Senator Bato de la Rosa. Hindi po siya pugante. Tsaka tingnan nyo, mga kababayan, ito himayin lang natin ng konti. Sinasabi niya dito ni Torion, idaan daw sa local court. Respetuhin daw ang karapatang pantao ni Bato de la Rosa. Karapatang pantao daw, mga kababayan, Yan ba ibinigay nila noon sa mga taong ipinatumba nila? Diba? Yan ba in-apply ba nila noon yan? Doon sa mga inosenteng nadamay dahil sa maling pulisiya nila. Biruin nyo, yung dating hindi kumikilala ng karapatang pantao, ngayon, humihiling na irespeto yung karapatang pantao nila. Alam mo, Atty. Torion, bakit hindi mo basahin yung Republic Act 9851? Di ba abogado ka din? Dahil pag yan ang pinag-usapan talaga, wala kayong may isasagot dyan. Kung hindi, maghahanap na naman kayo ng panibagong remedy para pasinungalingan yan. Camille, kailan naman inaasahang maglalabas ng desisyon ang Korte Suprema sa TRO petition ni Senator Bato? Ses, posibleng magsagawa muli ng special en banc session itong mga mahisrado at para nga matalakay itong isinumiting komento ng OSG at kung magpasa na rin ng reply o sagot itong kampo ni Senator Bato. Kasi by Tuesday, Martes nga, yung deadline na ibinigay ng Korte Suprema para sa kampo ni Senator Bato. At pagkatapos niyan, ay posible na rin na magbaba ng desisyon ng Korte kung pagbibigyan o hindi ang hiling na TRO ng Senador. Samantala, hiningan din natin ng opinion, Ses, ang isang legal expert. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, posibleng ideklarang moot and academic o wala ng saysay ang petisyon ni Senator Bato dahil tumakas na siya palabas ng Senado. Nakabase na kasi ang TRO petition sa banta ng pag-aresto kay De La Rosa habang nasa protective custody siya ng Senado. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ses. Maraming salamat. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Ayan, mga kababayan. Ngayon, di ba kung titingnan nyo, since nakatakas na nga itong si Bato de la Rosa at hinihinala na tinulungan allegedly nitong si Robin Padilla at may mga lumalabas na balita na inescortan allegedly ng Police Pasay, meron din tayo nakitang balita, mga kababayan, na kung saan ito pong si Senator Robin Padilla ay na-ambush interview
At sinabi nga dito mga kababayan na ito daw si Senator Bato, talagang nagtatago na at ayaw daw niyang makidnap mga kababayan, sabi ni Padilla. So ngayon pakinggan po natin. Ikaw daw ang huling kasama ni Senator. Tatlong gabi kami magkasama. Sabi niya gabi-gabi daw sila magkasama. Tatlong gabi. Magkasabay kayong umalis Tatlong gabi daw po sila magkasama. nung Wednesday ng madaling araw. Po, mas maganda po siguro kung magbibigay ng info niyan, ma'am. Pag natapos na yung investigasyon, kasi mas maganda yung official. Reaction mo na ikaw ay person of interest. Yan. Siyempre, ganun po talaga. Ganun talaga. Wala po tayong magagawa. Kung yun po ang... Parang bobo lang no? Kung sinabi ng mga otoridad, okay naman po yun. Sir, ikaw doon nagsakay kay Sen Bato, totoo ba? Siguro po, antayin na lang po natin yung official na investigasyon. Sir, were you spotted in the NAIA terminal with Senator Bato? Saan po? At the NAIA terminal, were you spotted with Senator Bato? Ay sa airport. Siguro naman po, walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? So magkasama nga po talaga kayo? Magkasama kayo, sir? Yes, sir, no, sir. Hintayin na lang po natin yung investigasyon. Hindi, nadulas na siya mga kababayan eh. Di ba? Nadulas na siya eh. Sabi niya bakit daw sila magpapakita sa airport pa. Hindi niya ba alam mga kababayan? Ito kung titingnan nyo, yung inilabas ni Jesus Palsis mga kababayan, pain lang yon. Para pagka in-interview si Senator Padilla, masasagot niya mga kababayan kung ano ba talaga yung katotohanan doon. Ang problema sabi niya, bakit naman kami magpapakita doon pa sa airport pa? So means magkasama nga kayo. Sinamahan mo nga. Di ba? Anyway, tuloy pa natin. May tinanong lang po kasi na nasa airport daw. Wala ako sa airport. Who allegedly Botak. Antayin na lang natin, ma'am, yung Pero investigation. dahilan bakit kailangan maghintay? Siyempre po kasi may official na investigation. Siyempre, paggalang po yun sa otoridad. Pero sir, Ngayon mo pa sinabi yan. Hindi mo nga ginalang yung mga otoridad na aresto kay Bato. Tapos ngayon mo sasabihin na gumagalang ka sa otoridad. Ano ba yung Senator Padilla? Masyado bang bonak na talaga? Di ba? yun lang naman i-deny. Kasi mas maganda po yung official para kasi But you're the official kasi you're the person dami-daming who kwento. accused Ito, may escorting kwento pa you. na nasa airport. Pero nasa Pilihan naman, may kwento pa. Sir, may May chance kwento ba? pa na yate. Sir, may chance ba na umalis si Senator Bato sa bansa, Makausap niya sir? na ulit siya? Sen Bato? Yan ang mahirap sagutin. Ano masasabi mo dun sa yate? Tumakas ka Sabi ba sa daw, yate? sabi po ni, napanood ko lang naman si Manong Chavit. Hindi naman totoo yun. Hindi po totoo yung Naya, hindi totoo yung... You were placed Yate. you were placed in the scene at around 3 o'clock daw, Senator Robin. Wala po yun. Hindi po totoo. Hindi totoo yung Ano yate. po yung reaction niyo patungkol sa podcast ni Nasan Aimee at ni Ma'am Maria? Na pinagtanggol ka niyo po. Ay, maraming salamat. Maraming salamat. Sino ba yun? Asawa niyo. Asawa ko. Asawa ko yun. Siyempre, lahat gagawin yun. Wala sa plano niya yun. Why are you... Hindi gagawin ni Bato yun. Bakit, sir? Mahal niya ang Pilipinas. Totoo po Ah. sir na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, di ko alam. Siya may communication pa kayo sa kanya. Nakakausap niyo. Wala akong idea kung nasan So, sir, si Bato. So, sir, you can confirm that Senator De La Rosa is still in the Philippines. Ikukumpirma ko yun. Nasa Pilipinas. Hindi Ah, aalis yun. yan. Okay yan. Yung thoughts niyo po today na impeachment court na po kayo? First Ay, time sana po, una po, nagpapasalamat po tayo sa leadership at ito pong mga usap-usapan na matatapos na. Kasi masyadong maraming ipinukol sa amin, sa majority patungkol sa impeachment. Sana po ito, nakikita niyo naman po, forfeit. Wala kasi mga kababayan, kung tutusin talaga kung si Alan Peter Cayetano lang talaga masusunod dyan, walang portweed. Walang portweed mga kababayan. Kasi ang pananaw niya talaga dyan, hindi agad-agad. Di po ba? Pero dahil nga yung pagiging galing dyan sa kapangyarihan, kailangan niya ng panindigan dahil ang kalaban niya dito mamamayang Pilipino, wala'y kailangan niya lunukin mga kababayan. Kumbaga, ito yung loyalty. Ito yung power. Mas pinili niya yung power kaysa sa loyalty. Kay Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, ito thank you kay Alan Peter Cayetano.
dahil talagang magpapatuloy na yung trial ni Sara Duterte. Di ba? Ituloy pa natin. Sir, mag-load ka? Po ba kayo dun sa Load niya, sir. sinasabi na person of interest daw po kayo? Nahulog Sabi nila, ako si Robin Hood. Rob. Sabi ng NBI, person of interest daw po kayo. Wala po tayong magagawa. Irerespetuhin po natin. Otoridad po yun. Ah. niya po umalis ng Senate pa? If he's protected here, bakit umalis pa po siya ng Senate? Siguro po si Bato lang mga kausap niyo dyan. Tungkol dyan. Kasi ako, umuwi lang ako ng bahay. 3 araw na akong nahanap ng asawa at anak. Senator Padilla. Kayo daw ang nagmaneho for Senator Bato. Nako, tayo na yung investigasyon. Senator Padilla. Nakakahiya kasi, nakakahiya na sa inyo pa ako nauna. Mas maganda sa investigasyon ako magsalita. Pagkatapos ko sa investigasyon, saka ako nakakahiya naman sa otoridad. Sana may Iyon na rin yun. Gawin mo na lang official. yan yun. Senator Padilla, what can you say about Sa pagdulong kay Senator Bato sa paglabas sa Senate. Well, sabi ni Senator Alan, wala naman warrant si Bato. Sir, kung wala siyang warrant, bakit nagtatanong siya? Sa kidnapper. Kidnappers. Oh, nagtatanong siya sa kidnapper. Sinong kidnapper, sir? It says pwede pong ipadala siya sa The Hague, RA 1951. Sila, ayaw mo na yung mga lawyer na maglaban-laban dyan. Basta ako, si Bato, ayaw niyang makidnap. Okay, tanyo kahit si Robin, number 1 senator noong 2022, ginigiit na yung ginagawa ng International Criminal Court at saka Interpol, kidnapping. O paano pa makakalaya si Duterte niyan? Diba? Alam nyo, wag nyo sisihin ng gobyerno at saka kung sino man na mga nag-iimbestiga dyan kung bakit hindi makalaya si Digong. Kasi sila mismo, kahit sila mga kababayan yung naratibo nila kinidnap etong si Duterte, kahit hindi naman. Diba? Kung tutusin, hindi naman talaga kinidnap si Digong, inaresto siya at may kaso siyang kinakaharap doon po sa ibang bansa. So ngayon, mga kababayan, ito pakinggan po natin itong interview ni Miss Corina Sanchez dito po kay Senator Robin Hood Padilla. Ano po at ito matindi to kasi sabi dito, Robin Padilla handang humarap sa investigasyon sa umanay pagtakas ni Bato de la Rosa sa Senado. Ito pakinggan po natin. Punto po ito, pinalad naman po tayo na na-intercept po natin papunta po ng Hindi naman ako kailangan interception. Basta sinabing si Ma'am Corina, automatic tumatakbo pa ako. Ganun ba? Dahil hindi ako pwede makalimot nung ako'y nakakulong, ako ay hindi mo pinabayaan. Opo. Oo, bumibisita lang naman noon. Napaka-importante ang mga bisita mo. Ayun. Oo. Okay. So, eto na po, nakuha po natin, miyembro pa rin ng mayorya, si Senator Robin Padilla. Ano po yung nalalaman po ninyong tungkol sa mga negosasyon na nangyari bago po ang araw na ito? Tungkol po sa pagpapalit na naman ng liderato ng Senado? Alam mo ma'am, una pa lang, hindi na ako nakikialam dyan. Kasi una, neophyte ako. Pangalawa, wala akong habol sa kahit anong committee dito. Hindi ako naghahabol, wala akong mga hinihinging committee. Kasi yung mga nagkakandara pa naman dyan sa yung mga gusto yung mga committee na, alam mo na, Kumita. na Niloko lang. matitinding committee. Hindi ako kasama dyan. Kaya hindi ako, wala akong alam, mas mabuting wala akong alam. Ako, sinasabihan lang ako ng partido, ng PDP kung saan kami. Inutos po ba, ito po itanong ng bayan inutos po ba ng partido na ipuslit si Senador Bato de la Rosa? Ano po? Ipuslit. Ay, wala pong nangyaring puslit. Walang nangyaring puslit. Wala pong nangyaring puslit. Oo, ako po ay handang humarap sa investigasyon. Katunayan, gustong-gusto ko na rin pong magkwento sa mga tao, pero dahil inofficial po nila na magkakaroon ng investigasyon, kaya mas maganda po na... Hindi, ginigit niya dito, hindi daw niya pinuslit. Wala daw pagpupuslit na nangyari kay Senator Bato de la Rosa. Ang tanong kasi dito, mga kababayan, bakit nakita siya, nakasama niya itong si Senator Bato sa isang sasakyan? Di po ba papalabas ng Senado? So ano po yun? And then, nagtatanong lang naman, kasi mga kababayan, siya po kasi talaga yung person of interest na sinasabing kasama at nagtakas kay Senator Bato. Doon na lang po ako magpapahiwatig sa kanila at maglalahad kung ano po yung alam ko. So hindi naman po siya nagtago sa compartment ng inyong kotse? Wala pong ganun? Hindi po na kailangan gawin yun dahil wala pong warrant naman galing sa Pilipinas. Nagsuot daw ng wig? Wala pong ganun? Naku, hindi gagawin po ni Senator Bato yun. Hindi ka Opo. Pero kasama po talaga kayo na lumabas po ng building ng Senado? Magkasama po kami ng 3 gabi, 3 araw dito sa Senado. Ngayon po, nasaan na po siya?
Ay, siya lang po ang nakakaalam yan, ma'am. Opo. Pero ang sabi po sa akin, pinahayag na daw po ninyo na talagang kasama nyo siyang lumabas. Tama po ba yung narinig Wala pa ko? po akong pinapahayag na ganyan. Mas maganda po, doon na lang po sa investigasyon. Ayun. Opo. So, dito po sa pagpapalit ng sinasabi ng Senate presidency, nakikita po ba ninyong mananatili talaga si SP Alan Peter Cayetano beyond today? Sa ngayon po, na numero namin talagang manipis. Napakamanipis po noon. Kahit siya, aminado, manipis yung numero ni Alan Peter Cayetano, yung majority nila. Hindi po natin masasabi na ano mang pwede mangyari sa mga darating na araw. Pero ako po, naniniwala, yung 13 na yan, hindi na po yan magbabago. Ganun po. Paano po kung halimbawa mahuli, sabihin na lang po natin kunwari mahuli po, Senador Bato, kasuhan, Senador Bongo ng ICC, kasuhan, Jinggoy Estrada, at mawala po sila sa plenaryo, makakaboto pa rin po ba sila? Sa ngayon po, sa rules, hindi po sila makakaboto. Nakaw! Mapapalitan kaya yung... Kung maka 13 po yung minority. Eto isipin nyo mga kababayan. Pag si Jinggoy Estrada nakasuhan, nagkaroon ng warrant, maaaresto yan malamang. Ngayon si Joel Villanueva, pag yan ay nakasuhan doon sa kanyang 3 malversation case, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, nakasuhan, nagkaroon ng warrant, maaaresto din yan, di dalawa na. Ngayon mga kababayan, si Jesse Escudero hindi din ligtas. Dahil kakasuhan at kakasuhan din niya ng plunder. O ngayon, 3 na. Si Bongo, si Bato, may tsansa na madala sa International Criminal Court. O di wala na. 5 na. Yung malalagas agad mga kababayan sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Kaya nga mga kababayan, napakanipis ng kanilang majority sa pagkakataong ito. Kaya nga pinipilit nila ligawan Pinipilit nila ligawan, hikayatin, alokin ng posisyon etong si Senator JB Ejercito. Kaso nga lang ang problema, hindi talaga sumama sa kanila. Kung meron pong sa amin na lilipat sa kanila na makakaboto, hindi po imposible yun. So, what are the chances electronic voting? Wala pa po yan Hindi pa po yan, binuksan po yan nung last week sa plenaryo, binuksan po yan. Pero hindi na po uli nabuksan uli. Dahil nagkagulo na po Okay. So, 10 araw ang ibinibigay po yata ng Opo, impeachment para po court. sa Vice President at siyempre may 5 araw din po yan sa prosecution. Bali 15 days po yan. Okay, so ano po ang mangyayari sa interim? Sa ngayon po kasi kami po mag-aantay kung ano ang una po, hindi na po ako pwedeng magsalita ng ano pa man dahil judge na po tayo. Sa ngayon po, mag-aantay po tayo kung ano po yung response ni BP at ganoon din po kung ano din po yung isasagot ng prosecution. Pero maliban po doon, ma'am, pasensya na po kayo, na-convene na kami. So bawal na po kami magsalita. Dahil dyan, bibigyan natin ng 5 star etong si Attorney Jurado dahil baka naturuan si Senator Padilla. So, as a matter of just procedure, ito pong 6 na araw o ilang araw na lamang nalalabing na magbibigay po ng komento ang Korte Suprema tungkol po sa status ni Ginoong Bato de la Rosa. Hinihintay po ninyo yun. Opo, lalo na po ako. Sapagkat napakamahalaga po ng desisyon na ito ng ating kataas-taasang Suprema sapagkat dito po nakasalalay kung ano ang interpretasyon talaga ng konstitusyon natin. Dahil ngayon po, iba't iba maririnig. Alam niyo naman kasi ang batas. Pag yan po ang pinag-usapan natin, kanya-kanyang interpretasyon yan. Kung magkikinig... Hindi, sa akin, kung ano yung sinasabi mga kababayan ng Republic Act 9851 na kung saan kapag may isang Pilipino na may kaso sa international law at kailangang imbestigahan doon mga kababayan ay dapat talagang isuko ng Philippine Authority. Yan ang pinaniniwalaan ko mga kababayan kasi nasa saligang batas naman yan. Makinig po tayo sa mga abogado, maguguluhan po tayo talaga. Kaya dapat ay makinig po tayo sa ating mga huwes. Dahil sila lang po ang pwedeng walang iba na sinasabi sa konstitusyon, sila lang ang pwedeng mag-interpret ng konstitusyon. Ayun, okay. Tama. Sir, napabash ba kayo? Nako, ano na po yan? Kasama na yan. How do you handle the bashers? Ano po ang sagot ninyo? Sumasagot po kayo? Hindi po. Ako naman po, magmula nung naging politiko, hindi na po tayo talaga nakasasagot dyan. Kasi karapatan po nila yan na magsalita. Okay, naguguluhan po ba kayo? Kasi may nagsasabi po na napakagulo ng Senadong ito. Or is it really just sign of the times? Siguro po ang dapat nating sabihin, magulo ang bansa natin. Hindi po ang Senado. Ang Senado po nadamay lang. Kami po naman sa ngayon ay tahimik. Basta wala naman pong pumapasok dito, kami po ay mananatiling tahimik. At praise God, kami po ay nakonvene na ngayon. At isa pong bagay ito para magkaroon na rin po ng katahimikan, pati yung minority. Kasi yan... Hoy, biruin nyo mga kababayan, ano yung sabi ni Senator Robin Padilla?
Praise God, na-convene na ngayon. Ibig sabihin, talagang yung yung impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan, sa wakas, 'di ba? Sa wakas, nasa lamesa na ng panghuhusga ng mamamayang Pilipino at saka po ng mga judge na uupo, katulad ni Robin Padilla. O sa wakas, mga kababayan, makikita na natin yung mga matitibay na ebidensya laban kay Sara Duterte. At sa wakas, makikita natin kung aatin ba si Sara or mananatiling iiwas dito sa kanyang pananagutang ito. Yan din po yung kinakatakot ng minority na baka hindi kami makonbin. Ayun po, nakonbin na kami. Sana, ito na po yung hudyat para magkaisa na po kami. Kasi wala pong mangyayari kung ganito. Nabanggit po ninyo na minsan po nga kayo nabisita noon, ano? Convicted kayo noon, pero hindi ka tumakbo. 2 buwan din po akong Nawala. nagtago muna, nagmuni-muni at sinigurado po na safety. Kasi nung panahon na yun, self-preservation po ang tawag doon. Kaya after 2 months, sumurrender na rin po ako at nagpakulong na po ako. Pero yun po ay batas ng Pilipinas po yun. As against itong kaso po ni Senador Bato na warrant ICC po galing ito. sa... ICC po kasi ito. Pasensya na po kayo. Hindi po talaga ako magpapasakop sa dayuhan. Okay, marami pong salamat. Hindi daw magpapasakop sa dayuhan pero protector naman ng China tong mga to. 'Di ba, mga Chinador? Ngayon, mga kababayan, para sa akin, eto mga sinagot, naging maingat si Senator Robin Padilla dito, pero maliwanag kasi dito, mga kababayan, talagang wala siyang pagtanggi, ayaw niyang sabihin yung patungkol sa pagtakas nitong si Senator Bato. At doon nga kanina, mga kababayan, 'di ba, nahuli nga siya nung sa ambush interview, nahuli siya nung media, nakasama nga niya talaga etong si Senator Bato nung tinanong kung totoo ba na naispatan silang dalawa doon po sa NAIA. Ngayon, sinagot niya, mga kababayan, na hindi daw silang dalawa mag-aano doon. Pupunta doon sa NAIA kung saan marami mga otoridad. So, ibig sabihin, kasama niya talaga etong si Senator Bato de la Rosa nung tumakas ito, mga kababayan, at malaking posibilidad na baka siya ang nagtakas po dyan. Pero maganda dito naman sa naging sagot niya, mga kababayan, hindi na siya nagbibigay ng kung ano mang espekulasyon patungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte. Dahil nga, alam niya na siya, mga kababayan, ay isang hurado at lahat ng sasabihin niya ay posibleng makasama, mga kababayan, sa kanya. So tama lang itong ginagawang ito ni Senator Padilla. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga naging pahayag ni Senator Robin Hood Padilla? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dito.